Good morning po sa ating lahat. God is good. All the time. Yeah, bago po ako mag-umpisa, meron po ako ikikwento. Ito po real life experience. Sumakay po ako ng MRT 1 week ago, 2 weeks ago. Tapos meron pong komosyon dun sa malapit sa pintuan. Kasi yung Saturday yun eh. Tapos ako nabibigla, bakit ang daming tao ng Saturday? Ngayon, siksikan po talaga dun sa loob ng MRT. May pumasok po na dalawang matanda. Dalawang senior, isang lalaking senior, tapos isang babaeng senior. Pagpasok po nung... Tapos ang twist, hindi po sila magkakilala. Akala ko po nung una, mag-asawa sila. Pagpasok po nung babae, feeling niya nagit-git siya nung lalaki. Tapos sabi nung babaeng pasahero, bakit mo ako ginigit-git? Ha? Di mo ba alam na babae ako? Tapos, sigaw siya na sigaw dun sa MRT. Lalaki ka, ang laki-laki ng muscle mo, bakit ka nang gigit-git? Tapos sabi ng lalaki, sorry yung si tatay. Kasi para matapos na, nagsusorry na siya. Pero yung babae, tuloy-tuloy pa din. Hindi mo ba alam na, Alam mo yun, siksikan na nga, magaganyan ka pa, gaganunin mo ako. Tapos, yung mga tao, parang pinapatulan na yung babae. Sabi, bawal daw siyang git-gitin. Diba? Sabi ng mga tao, wag niya daw git-gitin yung matanda. Naiipit daw siya. Tapos, may sumigaw, Nay, mag-grab ka na lang. Diba? Sabi. Tapos, alam niyo yun, habang may komosyon pa rin, nandun pa rin yung nanay, naaasar pa din siya. Kasi pinapatulan na siya ng mga tao. Tapos sabi ng nanay, pag ako ba na high blood, papa-hospital niyo ako? Di ba? Di ba? At meron pang sumisigaw na, Nay, dapat kasi kung ka sa senior sumakay, alam niyo naman kung siksikan. Ngayon yung nanay na yon ayaw makinig. Hindi! Dapat ang senior, kahit saan daw, pwedeng pumesto. Ngayon, iisipin nyo dapat ang privilege. May pribilehiyo na po yung mga senior. Pero, minsan kasi wala sa lugar Alam mong siksikan nung araw na yon, nasa part ka pa ng kalalakihan na tren, na sobrang dami ng pasaherong lalaki. Tapos, nangihingi ka na dapat hindi ka siksikin. Diba? Tapos ayaw mo pang makinig. Ayaw mo pang makinig dun sa mga sinasabi ng tao na baba na lang po kayo, lipat po kayo dun sa sa kasi dun, dun yung senior eh. Pinapababa na rin po siya ng mga tao. Pero sabi, ayaw po dapat, kahit saan pwedeng senior, dapat hindi niyo giningit-git yung gano'n. At alam nyo, na-realize ko, paano nga, mahirap to. Amen? Kahit matanda, kahit bata ka, mahirap. Ang sakit, Kasi correction is a part of life that everyone experiences. Amen? Naniniwala kayo? Kahit po, kayong mga nanay, kahit po na nasa ganyang edad na po kayo, naniniwala na pwede pa rin po kayo makaranas ng correction? Amen. Naranasan natin makorek sa buhay at once, pero patuloy pa rin di ba? Whether sa bahay, sa school, sa work, sa office, nakokorek tayo. Kasi yung correction, it helps us grow. God uses correction to help us become better people and to keep us dun sa tamang landas na plinano niya sa atin. It's God's way of showing His love and care para sa atin. Pero hindi tayo perfect sa ginagawa natin. From time to time, lahat ng tao kailangan ng correction. Amen? Kasi di ba yung champion, hindi siya magiging champion kung wala siyang coach. Amen? Kasi yung coach, talagang tinitingnan yung step kung saan mahina yung player niya, yun yung i-correct niya para maging champion siya. Kahit yung mga presidente, di ba? May mga advisor, may mga prime minister. Kasi hindi niya lahat kaya mag-decide para sa sarili niya. At kailangan niya ng inputs ng iba para maging effective siyang leader.
kahit tayo, bilang mga asawa, bilang mga nanay, bilang mga tatay, bilang mga anak, kailangan natin ang correction. Kaya, isipin natin, yung ginagawa ko ba laging tama? Kasi mahirap pag ganun yung mindset, no? Yung parang, uy, lahat ba ng ginagawa ko tama na? Wala na ba akong pinapakinggan? Today is a reminder na kailangan nating lahat ng correction. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ko ng correction mo. Ayan. Ito ang isang masakit na katotohanan. Tayo mga tao, human nature natin, na pag may nagko-correct sa atin, di ba? Didepensahan mo agad sarili mo. Pero ang sabi sa Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline, loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Ang sakit, no? Parang hindi na lang pinababaw, bakit stupid, di ba? The Bible calls the person who hates correction stupid. Kasi hindi lahat ng ginagawa natin tama. Kaya parang very fortunate tayong mga lingkod bilang mga tao. Kasi bukod sa meron tayong community, meron tayong mga tao nakapaligid sa atin, meron tayong Biblia na pwedeng maging basis natin, pwede nating mabasa every time na kailangan natin ng correction. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan ng maring aral, pagtutuwid ng maling gawain, yun yung correction, at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Itong verse na to, dinidiin nito yung mga taong nag-i-embrace ng disiplina ay open para magkaroon ng wisdom, para magkaroon ng mga understanding sa maraming bagay. Kasi di ba po, pag meron kang disiplina, meron kang structure sa buhay mo, parang pag dinidisiplina mo yung sarili mo, ito yung gagawin ko. Naka-structure. Tapos meron kang self-control. Di ba? Di ba pag halimbawa po, pag nagda-diet, pag nag-uumpisa ka mag-diet, structured yan, ito yung kakainin ko. Di ba? Dito dapat ako kakain, itong oras na to, ito yung kakainin ko sa oras na to. Bawal na ako kumain pag lagpas ng alas 6. Di ba may ganon? May self-control sa disiplina. At merong pagtsatsaga pag merong kang disiplina. Amen? Pag meron kang disiplina, inaalaw mo yung sarili mo na mas matuto pa at mas ma-develop kung ano yung meron ka. Pero, eto nga, pag wala kang disiplina, tapos parang nililimitahan mo yung sarili mo sa mga bagay na pwede mo pang matutunan, or nililimitahan mo yung sarili mo, or nire-reject mo yung correction, hinahadlangan nito yung personal development mo. Naniniwala po kayo? Kasi wala ka nang pinapakinggan. Amen? Pag ayaw mo makinig sa correction, walang paglago. Pansin nyo, pag hindi ka nakikinig sa correction ng, halimbawa, ng mga ate, kuya, ng mga nanay, tatay, ng mga anak, minsan, nakokorek din po yung mga magulang ng mga anak Pansin mo, pag hindi ka nakikinig sa correction, sarado yung isip mo. Yung buhay mo, yun na lang. Wala nang nadadagdag na bago. Amen? Nandun na lang. Kasi, wala ka nang pinapakinggan Gusto mo yung sayo Diba? Gusto mong pairalin yung sayo. Nililimitahan mo yung sarili mong matuto, sumubok, at lumago. Kaya, sabi po, don't refuse correction. Kasi kapag bukas tayo sa correction, ay papakita natin na kailangan natin ng tulong. Amen? Kailangan, alam mo yun, meron tayong humility at meron tayong willingness para ma-improve yung mga sarili natin. To be the better version of ourselves. Kaya, today is a reminder. God is telling you, don't refuse correction. Be open sa correction. Yan. Next po. Bakit ba natin kailangan ng correction? Tingin nyo bakit? Number 1, ako na po nasagot. Number 1, it keeps you out of ignorance.
Sabi nga po, ano po yung ignorance? Ano yung ibig sabihin nun? Hindi mo alam yung dapat mong ginagawa or yung dapat na alam mo. Yan. Sabi sa Proverbs 15 verse 5, hindi pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng isip ang paalala sa kanya. Di ba, kayo po mga magulang, minsan napupursino na parang, ay, nasa danger side tong anak ko. Parang, ay, naliligaw tong anak ko. Di ba parang nasa sense nyo yun? Kasi gift yun na binigay ng Diyos sa mga magulang. Ako naniniwala po ako dun na yung pag-sense ng danger sa mga anak, isa siyang regalo ng Diyos sa mga magulang. Di ba kaya totoo yung kasabihan na papunta ka pa lang, umalik na ako. Kasi naranasan nyo na, sa mga magulang po na nandirito, no? Naranasan nyo na kasi yung buhay. Naranasan nyo na yung parang pwedeng ikapahamak ng isang tao, pwedeng ikalago ng isang tao. Kaya, most of the time, you correct yung mga anak nyo, no? At ganun din tayo mga tao. Ignorante tayo sa mga bagay na dapat nating alam, pero hindi natin alam. Dapat nating ginagawa, pero hindi natin ginagawa. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, ay nakikita ng ibang tao para sa atin. Kaya dyan papasok yung correction. Kasi may mga bagay na hindi mo naman alam eh. Diba? Totoo po yun. May mga bagay na hindi mo alam, pero dapat alam mo. Pero yung mga taong nakapaligid sa'yo, sila yung mas nakakakita ng mga bagay na yun para sa'yo. Kaya itong mga taong to, tutulungan ka para alisin ka dun sa ignorance na position na yun. Kasi itong mga taong to, ikaw hindi mo nakikita yung kapahamakan. Di ba sa isang desisyon, hindi mo nakikita yung kapahamakan ng isang bagay sa desisyon na gagawin mo. Pero yung mga taong nakapaligid sa'yo, nakikita na yung pwedeng mangyari sa buhay mo kapag tinuloy mo to. Amen? Meron po kayo ganong experience? Amen. Di ba parang, ay sige, gagawin ko itong, bawa sa trabaho. Pag iaano ko itong trabaho na to, pag itutuloy ko itong trabaho na to, ako gustong-gusto ko kumita ng pera. Di ba? Wala akong pinapakinggan kasi ang goal ko, kumita ng pera. Pero meron ng mga nagsasabi sa'yo, ay, huwag mo ituloy yan. Kasi baka ito yung mangyari. O, maghanap ka ng ibang options. Di ba? Itong, why do we need correction? Kasi may mga bagay na hindi tayo alam, na dapat nating alam. Kaya, why do we need correction? Because it keeps us out of ignorance. Pangalawa po, it keeps you prosperous. Sabi po sa Proverbs 13 verse 18, kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa suway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Yan. Ako po naniniwala dito bago pumasok yung Diyos sa correction, maraming pinadalang warning ang Diyos sa buhay natin. Amen? Marami yung ginamit na instrumento, marami yung ginamit na tao, marami yung ginamit na sitwasyon sa buhay mo para makita mo yung danger, para makita mo yung bagay na dapat mong gawin. Nagbibigay ang Diyos ng maraming warning bago pa tayo madapa sa isang desisyon. Amen? Pero many times, nagde-decide pa rin tayo para sa sarili natin. Amen? Kasi hindi naman tinanggal ng Diyos yung free will ng tao eh. Pero, looking back, yung mga desisyon kaya na to mas nakabuti sa atin, yung mga desisyon na pinilit mo yung sayo, nakabuti ba yun para sayo? Bago ka mag-decide, God sends someone para i-check yung decision na gagawin mo. Parang simple, oy, sure ka ba dyan? Di ba ganun pa lang eh. Hindi mo nakikita yung mga simple ganun eh. Oy, sure ka ba dyan sa gagawin mo? Parang ano yan. Di ba merong sa mga tropa ko, di ba? Parang yung ganung biruan, baka kumikilos yung Diyos sa mga ganung biruan eh, di ba? Ay, parang hindi maganda yun, may tuloy yan. Di ba? Hanap ka na iba. Pero, as humans, bilang human nature natin, syempre pag
Nandun tayo sa peak na emotion natin. Nandun tayo sa peak ng kagustuhan natin. Gusto mong gawin yung bagay na gusto mo. Di ba sabi ko, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Pag gusto mo, kahit na ang hirap-hirap gamitin, alam mo yun, talagang gagawa mo ng paraan kasi gusto mo. Kaya, yung mga warning na binibigay ng Diyos sa atin, pag hindi natin pinakinggan, pansin mo yung mga desisyon na sinunod mo based on your own. 100% naging palpak. Amen? Nagpifail kasi hindi natin pinansin yung mga simpleng paalala, simpleng correction na pinadala ng Diyos sa buhay natin. Pero meron ding ilan may mga kumukonsulta di ba? Parang bago sila mag-decide. Ay, samot-saring konsulta yan, di ba? Samot-saring tanong yan. Di ba? Parang bago ka mag-decide, magandang maging practice mo natin to Bago ka mag-decide, kasi ang perception ng tao, kung ano lang yung alam niya. Kaya ko, tuwan-tuwa ako, halimbawa po, di ba? Pag gusto mong yumaman, di ba parang may ganong kasabihan. Pag gusto mong yumaman, maghanap ka ng circle na ang pinag-uusapan, pagpapayaman, di ba? Kung gusto mong tumalino, maghanap ka ng circle na ang usapan, alam mo yun, pag-ano ng knowledge, ganun yun Kung sino yung kasama mo, naniniwala ako doon kasi meron po kaming experience ni Wilson. Ngayon, parang ang tingin ko sa buhay, parang hanggang dito lang, parang okay na, gano'n. Tapos nakausap ko po yung ninang namin sa kasal, na grabe pag ganong level na yung naabot, iba na yung takbo ng utak nila. Tapos ma-amaze ka kasi parang ikaw, hindi mo nakikita yun Di ba? Hindi mo siya nakikita na yung ganong mindset nila, hindi mo siya nakikita kasi nandito ka pa lang at wala kang, alam mo yun, wala kang nare-receive ng mga bagong information. Unlike pag ina-associate mo yung mga taong, ina-associate mo yung sarili mo sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo, pwedeng makatulong sa paglago mo, nag-iiba rin yung mindset mo. Amen? Kaya we need to be sensitive. Kailangan makinig tayo. Kailangan kumonsulta tayo every time na gagawa tayo ng desisyon. No? Parang parang subok na kasi natin na kapag sinunod mo yung sarili mo, talagang papalpak yung desisyon mo Kaso, bilang tao meron pa rin tayong free will, gusto pa rin nating sundin yung sariling atin. At alam mo mga kapatid, kapag hindi tayo sensitive, panigurado we will fail. Amen? At alam mo, pag nag-fail na yung decision mo sa buhay, diyan pumapasok yung kahihiyan Na parang, ay, wala namang nangyayari sa buhay ko, parang lahat ng gagawin ko palpak. Uy, teka, bago ka pulmalpak, maraming pinadalang warning sa'yo yung Diyos bago ka pa pulmalpak. Tapos ngayon sisisihin mo, baka kaya walang nangyayari sa buhay mo. Amen? Di ba parang kailangan natin maging sensitive sa mga ganong warning? Yan, pangatlo. Why do we need correction? It keeps us in the Lord's will. Proverbs 10 verse 17. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Ang tingin ng tao, ang tingin natin, generally speaking, ang tingin ng tao sa correction, pagko-condemn. Parang kinokondemn ka. Amen? Parang, uy, bakit tinitira mo ko? Di ba? Bakit mo ko inaano? Ganun yung tingin natin sa correction. Initial reaction, condemnation yung correction. Pero hindi ganun yun God uses people. Ito ang pagko-correct ng Diyos, hindi muna yan yung Diyos Di ba? Gumagamit yan ng mga sitwasyon, gumagamit yan ng maraming tao para makita mo yung correction na gusto ng Diyos. God uses people to keep you in check. Include the Lord in every decision. Yan. Kasi kapag pinairal mo yung sarili mong decision without seeking help, pansin mo, naliligaw ka at napapalayo ka dun sa gustong buhay ng Diyos para sa'yo.
Ayun nga po, di ba parang sa simpleng pagpili ng mga, halimbawa, pagpili ng course. Di ba? Ayan, una. Simple po natin. Bago yung trabaho, pagpili ng course, maraming input yan, yung mga tao sa paligid natin. Pero dahil gusto mong pailalim yung sarili mong kagustuhan, kahit sinasabi ng mga tao, parang merong common denominator po kasi yan eh. Pag uupuan mo yung mga naririnig mo, merong common denominator yan eh. Pag inaral mo maigi yung mga sinasabi sa'yo ng tao, may common denominator yan na hindi natin napapansin, yun na yung warning ng Diyos. Pero bilang tao, talagang gusto mo ipilit yung sa'yo eh. Di ba? Kahit sa pagtatrabaho. Ayun nga po, dahil gusto mong kumita ng pera, dahil gusto mong makatulong sa magulang mo, dahil parang feeling mo walang nangyayari sa buhay mo, igagawa mo agad yung isang trabaho kahit na anong trabaho pa yan eh. Na hindi mo inisip na pwedeng yung trabaho to, pwedeng maging cause ng paglayo ng relasyon mo sa Diyos. Amen? Or kahit sa mga simpleng decision natin sa buhay, di ba? Yung pagpili ng, alam mo yun, yung, parang ano po eh, guilty rin ako dito eh. Meron ako, hindi ko iniisip to dati. Gusto ko namin, di ba kung ano, parang gusto kong kumuha ng sariling bahay. Ngayon, syempre yung mga bahay na available, ang lalayo na. Pero gusto ko siya. Gusto ko talaga siya. Nandun na kami sa point na nagtitripping na kami. Ay, naghahanap na kami ng bahay na, ayun, yung bahay na, oo. Pero, alam mo yun, parang may umuntog sa akin na, alam mo yun, may isang sitwasyon na parang nagpauntog sa akin. Bakit ka pipili dyan? Eh, di, paano yung service mo? Di ba? Paano yung simbahan? Di ba? Ang layo na. Ngayon, pag pinili ko ba to, sabi ko, ay hindi, babiyahe na lang kami ni Wilson every Sunday. Teka, parang inisip ko siyang maigi, na mapapanindigan ko kaya yung desisyon na gagawin ko, at mapapanindigan ko pa rin kaya yung paglilingkod pag pinili ko yung desisyon na yon. Di ba? At hindi lang yun sa pagpili ng bahay, hindi lang yun sa pagpili ng trabaho, iba-iba tayo ng nararanasan. Pero sana bago tayo mag-come up sa isang desisyon, isipin po natin mabuti, no? Isipin natin mabuti na ito bang desisyon na to makakapagpalayo sa akin sa Diyos o mas makakapagpalapit sa akin sa Diyos? Amen? Even selecting sa kung sino yung maging dapat mong partner. Naniniwala ako na maraming pinadala, katakot-takot na warning ang pinadala ng Diyos bago mo piliin ang isang tao na maging asawa mo, bago mo piliin maging partner, katakot-takot po na warning yan. Pero dahil, lalo na pag kabataan ka, talagang, gusto ko talaga siya. Di ba? Wala kang papansinin, hahamakin ang lahat. Totoo yun, eh, no? Hahamakin ang lahat, makuha ka lang. Di ba? Oh, sino ba yan? Yung katabi nila yan, parang ano diba? Or kasi, di ba minsan, dahil naghahabol ang isang tao, ay wala ka ng pakialam. Kahit sino na lang. Kasi naghahabol ka na eh. Love is blind. Diba? O hindi mo inaral, baka red flag yung tao yun. Mamaya may sabit yung tao yun. Diba? Dahil sa tindi ng emosyon natin at tindi ng pangangailangan natin, hindi na natin iniisip yung isang desisyon na gagawin natin. Amen? Kaya, yung pagpili ng partner, dapat iniisip mabuti yan eh. Amen? Yung pagpili ng aasawahin, yung pagpili ng asawa, iniisip kong mabuti. Hindi sa dahil matagal na kayo, parang may pressure na dapat magpakasal na. Tapos mamaya, pag nandun na kayo sa sabi nga mo, di ba, pag-aasawa ay hindi parang isang kaning, mainit, na kapag napasok ka, iluluwa mo. Di ba? Yung mga ganyan desisyon, dapat pinag-iisipang mabuti. Hindi dahil kailangan mong magjowa, lalo na pag bata ka pa, ito sa mga yun wala kayo dapat habulin. Amen? Ako kasi, akala mo, wow! Diba? Hindi, pero, na-realize ko po, na dapat hindi naghahabol ang isang
sa'yo ang Diyos, kusang darating talaga yan sa buhay mo. Hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan maghanap. Pero kasi tayong tao, pressured tayo sa paligid, pressured tayo sa environment, naiinggit tayo, bakit sila meron na, bakit ako wala pa? Di ba? Bakit sila parang masaya na may jowa, bakit ako nandito pa rin ako sa bahay? Pero, tandaan nyo, lagi may magandang plano yung Diyos. Cliché man pakinggan, di ba? Parang sobrang common man pakinggan. Pero choosing a life partner dapat pinag-iisipan mabuti. Amen? Kasi itong, malay mo, yung partner na to, hindi kayo same din ng mindset tungkol sa paglilingkod. Di ba? Yun ang isang common denominator, bakit nawawala ang isang tao sa paglilingkod. Kasi hindi kayo same ng mindset. Di ba? Masaya maglingkod, pero masaya din naman pag meron mong partner. Ngayon, nasaan ka? Eh, pag yung partner na pinili mo, hindi kasundo, hindi suportado sa'yo, ikaw ang pwedeng manila. At itong desisyon na gagawin mo, yung desisyon na ginawa mo, naalis ka na sa plano ng Diyos. Diba? Naalis ka na sa kalooban ng Diyos. Hindi naman sinabing ikapahamak mo, pero pwedeng ikapahamak mo. Amen? Kaya, bawat desisyon, ipagdasal mo. Seeking help, walang masamang magtanong. Amen? Ako gustong-gusto ko kung nagtatanong kasi naniniwala ko na hindi ko alam lahat eh. Sana ganun yung mindset na meron tayo. Hindi natin alam lahat. Amen? Kaya, ang tao ginawa ng Diyos mix of variation. Kasi imagine mo pag nandun na lahat sa'yo, parang wala ka nang kailangan, di ba? Pero iba-iba ang ginawa ng Diyos. Kasi kailangan mo ng tulong ng ibang tao, kailangan mo ng input sa ibang tao sa buhay mo. Seeking help and being open to feedback, pwede nating mas ikalago, pwedeng mas ikalalim ng relasyon natin sa Diyos. Amen? Real correction comes from proximity. Alam niyo ba yung proximity? Yung mga taong mas malapit sa'yo. Naniniwala po kayo doon. Kasi hindi ka naman makokorek ng tao na malayo sa'yo eh. Kasi yung mga taong malapit sa'yo, sila yung mas nakikita ng sitwasyon mo. Yung correction, it comes from the people who are for you, not against you. Yung correction, nakukuha siya sa mga tao who want to see you grow, who want to see you win in life. Amen? Kasi yung correction, hindi naman yung pagkaaway mo yung tao. Kukorek ka ba niyan? Baka mas ipahamak pa niyan eh. Hayaan ka na lang sa mga maling desisyon na gagawin mo eh. Pero real correction comes from the people who want genuinely who want to see you grow at manalo sa buhay. Amen. Kasi yung mga taong to, yung mga taong malapit sa'yo, kung wala silang pakialam sa future mo, hindi ka naman nila pakikialaman eh. Di ba? Yung mga taong walang pakialam sa future mo, hindi i-challenge yung present na pamumuhay mo ngayon. Di ba? Kaya meron tayong nare-receive na correction from time to time kasi nakikita ng tao yung present mo eh. At ngayon, yung tao magbibigay sa'yo ng correction, i-challenge yan. Kasi baka meron kang mga bagay na hindi nakikita, sarado ang isip mo, kaya hindi lumalago, hindi nag-i-improve. Amen? Sa correction, dealing with correction, pwedeng ikaw ang magbigay ng correction, pwedeng ikaw ang makareceive ng correction. Yan. Number 1. Ito po, doon muna tayo kapag ikaw yung magbibigay ng correction. When giving correction, number 1, speak the truth in love and don't judge. Sabi po sa Ephesians 4 verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Masama mo bang maging prangka pag nabibigay ka ng correction? Depende, di ba? Pero kailangan maging prangka. Amen? Pero dapat yung pagiging prangka mo, merong pagmamahal. Kasi merong pagiging prangka na nakakasakit ng damdamin na parang, o yun to, di ba, yung pagiging prangka,
pinapahiya, parang pinapahiya ka na, kinokondem ka na. Hindi masamang maging prangka, pero dapat yung sinasabi mo, it comes out of love. Ang correction na ibibigay mo, dapat hindi panghuhusga sa pagkatao niya. Amen? Speak the truth in love kasi this promotes growth sa relasyon nyo. Diba? Ang purpose ng pagsasabi ng totoo ay hindi pang judge. Not to condemn. Dapat ang purpose mo sa pagsasabi ng totoo sa taong yon, not to condemn, but to build that person up. Amen? Parang pagsasabi mo ng totoo sa taong yon, yung pagsasabi mo ng isang bagay na yon sa taong yon, dapat mas makakatulong sa paglago niya. Hindi para mas maramdaman niya na kinokondem mo siya, pinapahiya mo siya. Kasi 'di ba? Ito po ito yung kalaban natin every time we give correction sa ibang tao. Alam niyo kung ano? Self-righteousness. Tama? Self-righteousness. Every time we give correction, ito yung kalaban natin. Kasi mas madami akong alam sa'yo. Di ba? Kasi mas matanda ako sa'yo. Kasi mas marami akong alam sa'yo. Yung mga reason na yon, all in the name of correction, sabi daw. Di ba? Pero iingatan natin yung mga ganong reason. Dapat every time we correct, it comes out of love. Dahil mahal mo yung taong yun, ayaw mo mapahama, kaya maprangkahin mo siya. Pero the way ka magbigay ng correction, hindi dapat pang judge. Amen? Dapat yung pagbibigay mo ng correction, mas makakatulong sa tao yun para mas lumago siya, ma-build up yung confidence niya na nawawala. Di ba? Huwag tayong maging judgmental every time we correct people. Kasi 'di ba, sa correction minsan condemning at nabubuo yung superiority complex. No? Kasi mas senior mo ako, 'di ba? Mas matanda ako sa iyo, 'di ba? Parang alam mo 'yon, mas matagal na ako sa iyo sa chapel, parang may karapatan ka na. Alam mo 'yon, may karapatan ako magsabi sa iyo ng mga bagay na ganito. Pero sabi po, Matthew 7:1 verse 2. Huwag niyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inihahatol nyo sa iba. Kaya, dapat every time you give correction, hindi judgmental pero objective. Amen? Kapag nagbigay ng correction, hindi judgment pero constructive. Hindi mo tinitira yung tao. Ang tinitira mo yung behavior. Diba? Ang tinitira mo yung masamang ugali, yung masamang ginagawa, hindi yung tao mismo. Kahit sa mga magulang po, no? Kasi ito po yung nakita ko sa amin ni mama na nag-work. Kasi parang isa yung judgment niya, parang ano eh. Diba, nakakasakit na ng damdamin. Pero, sabi ko, mama, pag bibigay ka sa akin ng ano, dapat constructive. Diba? Parang hindi dapat nakakasira ng ng self-esteem. Diba? Dapat, ganun din po dapat siguro lahat. Alam mo, parang ang saya siguro hindi masaya, pero mas mabubuo yung relasyon, mas mabubuo yung tiwala kapag ganun magbigay ng correction yung magulang. Kasi minsan may mga hindi naman po sa di ba? Meron talagang mga magulang, hindi mo na inaalam yung sitwasyon ng anak. Parang nag-a-assume agad na ito yung nangyayari sa kanya. Kaya ka nagkakaganyan. Pero, hindi ba, when giving correction, dapat you ask question first. Uy, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Dapat inaalam mo eh. Alam mo, meron pa ko nabasa sa Exodus 18, si Moses at si Jethro. Si Jethro po yung father-in-law ni Moses. Ngayon, sa scene na yon, nakita ng father-in-law ni Moses na nahihirapan si Moses kasi patuloy lang siya dun sa tanggap lang siya ng tanggap ng mga tao para ma-resolve yung dispute ng mga tao. Ngayon, kung ako po si Jethro, parang sa kaguluhan na yon, pwede ako mag-assume agad na baka may nangyayaring kaguluhan. Pero alam niyo, ang magandang ginawa ko ng father-in-law ni Moses, tinanong niya muna si Moses, ano ang nangyayari? Bakit nagkakaganyan yung mga tao? Bakit ka nagkakaganyan? Di ba bago po tayo mag-assume, dapat mas magandang nagtanong muna tayo? Amen?
Huwag tayong asyumero. Kasi baka naman may pinagdadaanan yung tao yun. Diba? Baka may pinagdadaanan yung anak mo na hindi natin nakikita. Kasi hindi naman sa lahat ng oras kasama po natin yung mahal natin sa buhay. Lumalabas yan ng bahay. Di ba? May mga kasamang kaibigan yan. Kaya dapat inaalam natin ang sitwasyon before we judge. Di ba? Dapat hindi judgment, but to build that person up and help him grow. Pangalawa, yan. When giving correction, be patient. Naku. When giving correction, the Lord wants us to be patient. 1 Thessalonians 5:14. Ito tinagalog ko kasi mas maganda po yung Tagalog eh. Ipinapakiusap namin mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga tamad. Pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan niyo silang lahat. Ayan na. Ayan na. Yan. Tingin nga po kayo sa katabi nyo. Ayan, nalilate ba yan? Tinatamad ba yan? Ayan. Ayan yung taong pagtsatsagaan nyo. Amen? When giving correction, the Lord wants us to be patient. Kasi di ba, when you give correction sa isang tao, when you give advice, when you give feedback, hindi naman agad-agad magagawa ng tao yun eh. Naku, katakot-takot, nainis, katakot-takot, nakati sa puso. Di ba, bago mangyari sa tao yun, yung parang correction na gusto mong ibigay sa tao yun. Paalalahanan ang mga tinatamad sa gawain. Yan, simpleng bagay. Simple lang to. Yan, kahit paulit-ulit mo na silang pinapaalalahanan, huwag kang mapagod na paalalahanan yung mga taong yun. Amen? Pagtiyagaan mo yung mga taong yun. Kaya tingnan mo sa katabi mo, tingin ka sa katabi mo. Ayan, pagtsatsagaan kita. Sabi mo sa katabi mo, pagtsatsagaan kita. Ayan. Diba? Pagtsatsagaan kita. Kahit pabalik-balik ako. Pagtsatsagaan kita kahit paulit-ulit ka. Di ba? Pagtsatsagaan kita kahit tinatamad ka na. Di ba? Amen. Pagtsatsagaan kita kasi ayaw mo mapahamak yung taong yun. Amen? Gusto mo magkasama kayong lumalago kay Kristo. Kaya pagtsatsagaan mo yung taong yun. Naku, katakot. Alam mo, ako po, personally, siguro katakot-takot din na pagtsatsaga yung binigay sa akin ng mga ate at kuya ko noon. Kaya ako nandirito ngayon. Amen? Kaya sobrang thankful ako eh, kasi hindi naman ako rin ako mabuting youth dati. Di ba? Pero dahil may nagtsaga lang pong tao sa akin, may paulit-ulit na nagpapaalala, kaya nandito pa rin ako. Amen? Kaya huwag kang mapagod magtyaga sa tao yun kasi hindi mo alam ang formation ng Diyos sa buhay ng tao yun. Amen? Kaya yung mga tao ayaw makinig, yung mga tao mahirap manin, di ba? Mga tao makati sa puso nyo, pagtyagaan mo yan kahit paulit-ulit yung correction. Amen? Kahit paulit-ulit ang paalala, pagtyagaan mo yan. Kasi alam mo po, ito yung narinig ko po dun sa isang speaker ni Brother Rafi. Paulit-ulit kang magtyaga kasi Kristiyano ka. Amen? Sabihin pa. Wait. Paulit-ulit mo pagtyagaan yung taong yan dahil Kristiyano ka. Amen? Kaya, ayan, yung mga way of life po natin. Ayan, di ba? Di ba? Maraming correction dyan, pero pagtyagaan mong gawin yan. Amen? At kung hindi nakakagawa yung katabi mo ngayon ng way of life, paulit-ulit mong paalalahanan. Di ba? Kung palaging nalilate yung katabi mo, huwag kang mapagod magpaalala dyan sa katabi mo. Di ba? Huwag kang mapagod na hilahin siya pabalik kay Kristo. Di ba? Huwag kang mapagod. Hindi natin alam na every time na nagsasabi ka ng ganun sa taong yun, hindi natin alam yung nabubuo at yung ginagawa ng Diyos sa taong yun. Amen? Pangatlo. Yan. Ito. Tapos na po tayo sa pagbibigay ng correction. Ikaw naman na nakakatanggap ng correction.
Be humble, have a teachable spirit. Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Yan. Challenging makareceive ng correction. Amen? Hindi madaling makareceive ng correction. Amen? Masakit makareceive ng correction. Amen? Pero kailangan natin itong matanggap. Dahil mahalaga ito ay bilang naglilingkod tayo, mahalaga ito sa growth natin spiritually. At bilang mga tao, mahalaga ang correction sa personal nating paglago. Pero however, dahil nga tao tayo, every time we receive correction, nire-resist natin yan, di ba? Meron agad, deflation eh. Meron agad na, hindi. Parang tama naman yung ginawa ko. Bakit mo ako i-correct? Tama naman ako eh. Parang feeling ko tama naman yung ginawa ko eh. Di ba? Bakit ko gagawin yan? Tama naman ako. Bakit kino-correct mo ako? Mas matanda ako dun. Di ba? Kahit mas bata pa yung magko-correct sa'yo, receive correction graciously and with humility. Kasi naniniwala po ako, kasi variation tayong ginawa ng Diyos eh. Ngayon yung kahit mas bata yan, hindi mo alam baka doon kumikilos yung Diyos. Di ba? Kasi, syempre po, may mindset na tayo, mas matanda ako, mas matagal na ako, mas bata to. Parang mahirap pakinggan bilang tao. Amen? Kasi mas marami kang naranasan kaysa sa Kanya. Pero, wag nating isarado yung pintuan natin sa mga correction kahit na nare-receive natin ito sa mga taong mas bata sa atin, di ba? Mas bago sa atin, sa mga taong hindi natin kilala, at higit sa lahat, alam nyo, kumikilos din yung Diyos sa mga taong ayaw natin. Naniniwala po kayo doon? Merong correction doon, may wisdom doon. Di ba? Kahit ayaw mong pakinggan yung taong yon, hindi mo alam. Sa pamamagitan ng pagkita pa lang sa taong yon, may pinuform or may kinokorek na yung Diyos sa mindset na meron ka. Amen? You need to be teachable. Kasi God uses people. Diba? Huwag mong saraduhin na, kasi, diba? Huwag ganun. Be teachable, be humble. Embrace humility. Allow yourself na matuto sa insights ng ibang tao. Amen? Hindi lahat alam natin. Pero yung taong makakasalamuhan natin, mali mo mas may magandang insight na pwedeng mas makatulong sa atin. Huwag tayong magmayabang. Amen? Huwag tayong mayabang. Masakit na katotohanan. Kasi, every time we receive correction, may kayabangan na po tayong di ba? Ngayon, parang wala ka nang tinatanggap. Alam mo, ito po yung sabi ng isang pare, hindi ko alam kung sino yung nag-homily. Huwag mo daw lilimitahan yung mga ganong bagay kasi yung correction, kahit simpleng correction, nililimitahan mo yung grasya ng Diyos sa buhay mo. Nililimitahan mo yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay mo. Sinasarado mo na agad yung pintuan. Meron ka na agad reason. Di ba? Every time na nakaka-receive ka ng correction, meron ka agad kaakibat na dahilan eh. Di ba? Kasi kaya ako ginawa to eh. Kasi kaya ako nagkaganto eh. Di ba? Meron ka na agad reason. Pero huwag mong sasaraduhan yung sarili mo sa ganung bagay. Amen? Allow yourself na matuto. Allow His grace to work in you. Amen? Pang-apat, when receiving correction, makinig mabuti. Ask for clarification. Kasi hindi lahat ng correction na binibigay, naiintindihan mo. Amen? Hindi lahat ng pagtama sa'yo, pagtama sa sarili mo, naiintindihan mo. Kaya dapat makinig kang mabuti. At kapag meron kang hindi naiintindihan, magtanong ka. Amen? Huwag kang mag-assume. Huwag kang oo na lang. Oo na lang, oo. Ay, pag nagbigay ng correction, ay sige po. Diba? Parang tinatapos mo na agad. Pero pag tinanong ka naman, hindi mo naman naiintindihan. Diba? Kaya ka lang naman umuo para matapos na yung usapan. Huwag ganon. Huwag nating i-reject. Kasi pag ganon yung mindset na meron tayo, nire-reject mo agad yung correction, nire-reject mo agad yung pagtatama sa'yo. Diba?
Kailangan mong maging sensitive. Kailangan makinig sa mga correction na sinasabi sa'yo. Huwag kang magbingi-bingihan. Di ba? Huwag mong ipilit ang gusto mo. Kailangan maging accountable ka din, no? Kailangan accountability. Sa correction, kailangan may accountability. Amen? Love without, and then, truth and love, hindi yan magkaaway, magkasama yan. Best friend yan, truth and love. Ngayon, accountability na walang pagmamahal becomes condemnation. Love without accountability becomes compromise. Pag wala accountability, nagko-compromise ka. Nag-a-adjust ka. Pero, ang gusto ng Diyos, kailangan meron tayong accountability at meron tayong pagmamahal. Kaya when we receive correction, hindi, huwag mong sarado agad yung isip mo, but become accountable. Kasi kaya ka na-correct, ay baka may hindi magandang behavior na ako naipakita. Baka meron akong ginagawa na pwede kong ikapahamak. Diba? Baka meron akong ginagawa na pwede kong ikalayo sa Diyos. Pero kasi bilang tao, bilang humans, takot tayo maging accountable kasi mayabang nga di ba? Nagbibingi-bingihan tayo. Kaya, be open, no? Sa correction, kailangan mong makinig mabuti. At kailangan, pag hindi mo naiintindihan na isang bagay, kailangan magtanong. Next po. Ayan. Kasi kapag hindi ka nakinig, kapag hindi ka nagtatanong, alam mo pinakamasakit, yung Diyos na yung magko-correct sa'yo. Amen? Pag hindi ka marunong makinig sa lahat ng warnings na pinadala ng Diyos, sa lahat ng sitwasyon na pinadala ng Diyos, God will correct you Himself. Nakakatakot, di ba? Pero bago pa mapangyari yan na yung Diyos na mismo yung nagko-correct sa atin, katakot-takot na warning, katakot-takot na instrumento ang ginamit ng Diyos para masave ka sa isang desisyon, para masave ka sa isang bagay, pero hindi ka nakikinig. Pinakamasakit kapag yung Diyos mismo yung nag-correct sa atin. If you do not listen to the corrections na pinapadala sa iyo ng Diyos, God will start dealing with you and correct you Himself. Kaya beware, hindi lahat ng damdamin pinagbibigyan. Amen? Hindi lahat ng damdamin pinagbibigyan. Hindi ka dapat masaktan kapag sinasabihan ka na huwag mo nang ituloy yan. Diba? Huwag ka nang gumaya sa Kanya. Pero kapag ipinilit mo yung mga reasoning mo sa buhay, na alam mong hindi nakaangkla sa plano ng Diyos, sa salita ng Diyos, pinilit mo yung gusto mo, dyan nagsa-start yan eh. Diba? Wala ka nang pinapakinggan. Despite of all the warnings, kasi di ba may reason yung tao, kasi ginagawa naman ng karamihan eh, bakit hindi ko gagawin? Di ba? Uso naman to, bakit ko hindi ko gagawin? Gagawin ko yung mga bagay kung saan ako masaya. Pero hindi ganun yun. Kapag yan ang reason mo, aray mo. Di ba? Aray mo, kaibigan. Pag hindi ka na marunong makinig, aray mo. Kasi matakot ka dahil pwede ang Diyos mismo ang magtuwid sa'yo. He will correct you in every measure, para lang mahumble ka. He will close your doors and never let you unpunished. Di ba kagaya po nung sa Old Testament, yung sumamba yung mga Israelites sa Diyos-Diyosan, grabe yung galit ng Diyos nun, di ba? Nagkasala sila, tapos nagalit, hindi nila pinakinggan yung warnings niya eh, mga salita niya. Kaya, very catastrophic yung parusa ng Diyos eh, di ba? Yung time na yon, gumamit siya ng sitwasyon nila sa buhay, di ba? Ganon din, pag hindi tayo marunong makinig. Pag pinairal natin yung sariling desisyon, sariling emosyon, sariling pasya, mas matapang ka pa kung kanino man, God will correct you through situations, sa pamamagitan ng makaaway mo, para lang mahambol ka ulit. Ang hirap nun.
Di ba? Sobrang hirap nun. Kaya, don't ignore God's correction. Tandaan nyo, bago pa mangilam ang Diyos, gumagamit na yan ng maraming instrumento. Amen? At ang correction, ito po siguro sa ibang usapin na to, ang correction hindi lang siya sa behavior, kundi pati sa ating mga kasalanan. Amen po? God is also correcting us dun sa mga kasalanan natin, sa mga bagay na paborito nating gawin. And you know what? Ang nakakatakot kapag hindi ka na natatakot sa kasalanan. Amen? Ang nakakatakot pag you no longer feel convicted kapag nagkasala ka. Hindi ka na nakukonsensya kapag nagkakasala ka, iniisip mo na, uy, mabuting tao naman ako eh. Diba? Ang hirap nun. Iba na yung napuform. Mabuting tao naman ako, I'm doing good. Parang every time na nagkakasala ka, kaya mo ulit buhatin yung paa mo na parang walang nangyari. Doon tayo matakot. Kasi knowing na yung mga bagay na ginagawa mo, ito yung reason kung bakit hindi mo na nararamdaman yung Diyos. Diba? Kung bakit lumalayo ka sa Diyos. At ang solusyon, alam mo, ito yung nakakalungkot kong katotohanan ngayon Every time someone receives correction, dahil hindi niya matanggap, aalis. Diba? Marami. Hindi lang po sa church natin, madami. Usong-usong po yan ngayon. Yung tinatawag nilang church hopping. Tapos, parang ang reason nila, nawala na yung totoong reason kung bakit sila kinokorek. At ang reason nila, kasi hindi na ako lumalago dun sa church na yun kaya umalis na ako Diba? Parang tapos na yung season ko sa church na yun, kaya wala na ako. Teka lang, hindi ka pa nga lumalago Diba? Hindi pa tapos yung season mo kung ang dahilan ng pag-alis mo ay hindi mo matanggap yung correction na binibigay sa'yo. Diba? Kung ang dahilan ng pag-alis mo ay dahil parang wala ka na lang mabuting ginagawa, di ba? Parang, oo, self-pity na. Parang, teka, ano bang pinagmumulan? Bakit ka nakokorek? Di ba? Dapat makita natin yun Tapos, hahanap tayo ng ibang church, di ba? Kung saan makahanap yung affirmation, validation ng nararamdaman mo. Parang, yung church na yun, parang, alam mo yun, paparamdam sa'yo na komportable, okay lang magkasala, di ba? Tapos sasabihin pa sa'yo, you are loved, you are doing good, di ba? You are doing okay. Di ba? You know what? Yung mindset na meron na yon, it's slowly killing us. Amen? Kasi, alam niyo mga kapatid, every correction na nare-receive natin is an invitation na gusto kong ibalik ng Diyos. Amen? Na gusto kong itama ng Diyos. Gusto ka niyang nandun ka ulit sa linya niya. Diba? Every correction is an invitation na God wants you back. Kasi God still wants to use you. Kaya may correction na ipinaparanas yung Diyos sa atin. And kapag we refuse sa correction, we refuse to surrender sa correction ng Diyos, alam mo eventually, yung master ng buhay natin, depende kung ano yung lumalamon sa'yo. Kung kasalanan yung lumalamon sa'yo, yun yung nagiging master ng buhay mo. Diba? Pag hindi na-correct yung kasalanan, yun yung nagiging master ng buhay natin. At ang nakakatakot, kasi mapanlin lang po ang puso Di ba? Sasabihin ba niya na, okay lang yan. Okay naman yung puso mo. Di ba? As long as masaya ka, okay lang yan. Every time na nagkakasala tayo, okay lang yan. Di ba? Kasi masaya ka naman The heart is deceitful. Kaya, what you refuse to surrender, what you refuse to be corrected sa isang bagay sa buhay mo, yun, yung magro-rule o yung magpapatakbo ng buhay natin. Kaya this is a reminder and a warning sa atin na maging sensitive sa correction na ibinibigay ng Diyos. Surrender with humility.
Sana pag hindi natin kaya o pag hindi natin nakikita yung kabutihan ng correction, hindi natin nakikita yung wisdom sa correction, bilang mga lingkod, dapat ang unang response natin, pag hindi mo siya nakikita, magandang yung gospel po nung nakaraan, magandang humingi tayo ng tulong sa banal na spirito. Amen? Kasi tayo mga tao, bulag tayo sa maraming bagay. Minsan sarado pa yung mga puso natin. Kaya pag hindi natin kaya, lalo na hindi natin kaya, kailangan natin ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito. Sa pagtatapos, from time to time, kailangan natin ng correction. Hebrews 12 verse 6. For the Lord disciplines ones He loves, and He chastens every son He receives. Kahit ako, tayo, matanda sa akin, mas bata sa akin, we will be corrected from time to time. Kasi alam niyo kung bakit? Tao tayo pwede tayong maligaw. At kukorek tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Dahil hindi sa lahat ng desisyon, hindi sa lahat ng pagkakataon, tama yung desisyon na gagawin natin. Tama yung mga bagay na naiisip natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nakikita agad natin ang reason ng mga bagay. Ang kabutihan sa mga bagay na gagawin natin. Kaya, huwag tayong matakot. Kasi di ba when you follow God, ito na sa discipleship tayo When you follow God, hindi siya madali. Katakot-takot na gano'n, I'm pressed, di ba? I'm pressed but not crushed. Pipisilin ka ng Diyos hanggang sa maging mabuting Kristiyano ka. Amen? At sa pagpisil ng Diyos, di ba? Sa pag-press ng Diyos sa'yo, kaakibat niyan, marami ring correction para maging mabuting Kristiyano ka at mabuting lingkod ka. Hindi sapat na mabuting tao ka. Dapat, discipleship. Kailangan yung ginagawa mo, you follow Christ. Diba? Nakaangkla sa salita ng Diyos. Kaya sa correction, napakagandang, alam mo, very thankful dapat tayo every time we receive correction. Kasi, yung correction, ay, pwede ako mas maging mabuting Kristiyano pag ginawa ko yung sinasabi niya. Diba? Huwag tayong matakot sa correction. Be glad when you are corrected dahil gusto ng Diyos na lumago ka. Gusto ng Diyos na mas gamitin ka pa niya. Kasi diba, hindi naman tayo perfectong tao Meron talagang inaalis ang Diyos, may nililinis ang Diyos sa buhay natin. At every time we are corrected, mas gusto pa tayong gamitin ng Diyos. Naniniwala po ako doon. Magalak ka when you are corrected kasi mahal ka ng Diyos at ayaw ka niyang ipahamak. Amen? Kaya huwag tayong matakot sa correction. Don't refuse correction. You'll never know. Di ba? Kaya sabi mo sa kapatid mo, huwag kang matakot sa correction. Di ba? Mahal ka ng Diyos. Di ba? Ayaw ka niyang mapahamak. Ayan ang beauty ng correction. Ayaw tayong mapahamak ng Diyos. Gusto tayong lumago ng Diyos sa maraming aspeto ng buhay natin. Amen? God is good! All the time! I love